Maagang umaga at nasa kusina si Clara. Nagtitimpla ng kape habang tinitingnan ang schedule ng kanyang araw. Alam niyang magiging abala siya. Tahimik na umuupo si Clara sa lamesa nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Nakita niyang si Lucia ang tumatawag ang mama ni Paulo. Kaya't agad niya itong sinagot. Hello mama, may problema po ba? Clara, hiha, kumusta ka na? Gusto sana kitang imbitahan. Mag-bonding naman tayo, gusto mo bang mag-shopping? Free ka ba? Nabigla si Clara sa tono ng boses ni Lucia. Hindi ito karaniwang tawag lamang. Sa kabila ng ngiti sa kanyang labi, ramdam niya ang kakaibang init at sinseridad sa salita nito. Alam niyang maaaring may iba pang dahilan ang biglaang paanyayang ito. Pero hindi na siya nagtanong pa. Sure po, free naman po ako. Saan po tayo magkikita? Sunduin na lang kita, Clara. Ako na ang bahala. Mag-ayos ka na, pupunta na ako dyan. Ilang oras ang lumipas at magkasama na sina Clara at Lucia sa isang sikat na shopping mall. Habang naglalakad sila sa loob, pinipili ni Clara ang mga damit na tumutugma sa kanyang estilo. Pinagmamasdan ni Lucia ang bawat galaw niya at sa bawat piling damit, hindi niya maiwasang humanga sa eleganteng taste ni Clara. Alam mo, Clara, ang ganda ng mga pinipili mo, bagay na bagay sa'yo. Salamat po, mama. Biglang tumigil si Lucia sa pagtingin ng damit at seryosong hinarap si Clara. Clara, gusto ko lang malaman mo na naisip kita nung nangyari yun sa nanay mo. I'm so sorry na hindi ako agad nakadalaw. Alam ko kung gaano mo siya kamahal. Napalunok si Clara. Matagal na niyang tinatago ang sakit mula sa pagkawala ng kanyang ina at nararamdaman niya ang bigat ng simpatya ni Lucia. Salamat po. Sobrang hirap po nung panahon na yon. Pero unti-unti naman akong nakakabangon. Mahirap lang po minsan. Clara, alam kong malakas ka, pero sana tandaan mo na nandito lang kami para sa'yo, lalo na si Paulo. Salamat po, mama. Malaking bagay po ang suporta niyo. Matapos, mamili ng ilang oras, nagdesisyon silang pumunta sa isang spa para mag-relax. Tahimik silang umupo sa massage chairs, ramdam ang init ng mga bato sa kanilang mga likod. Nang matapos ang massage, nagpunta sila sa salon para sa quick makeover. Habang hinihintay ang kanilang mga buhok na matuyo, sinamantala ni Lucia ang pagkakataon para magsalita. Clara, gusto ko sanang pag-usapan ng isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Ano po yon? Clara, alam ko na naging magkarelasyon kayo noon ni Paulo at alam mo ba ang tuwa ko nang malaman iyon. At alam ko rin kung gaano kasakit para sa'yo nung bigla siyang nawala. Natigilan si Clara, nagulat sa revelasyon. Hindi niya inasahan na alam ni Lucia ang tungkol sa kanilang nakaraan ni Paulo. Ramdam niya ang sakit at galit na biglang bumalik. Alam niyo pala, kaya nga po mahirap para sa akin. Ang sitwasyon ngayon, pinipilit niyo akong magpakasal sa lalaking minsan nang nanakit sa akin. Alam kong nasaktan ka sa pagkawala ni Paulo at gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi niya iyon sinasadya. Siguro oras na para malaman mo ang totoo. Tahimik na tumulo ang mga luha ni Clara. Naghalo ang mga damdamin sa kanyang dibdib, galit, sakit, at muling pag-asa. Ano po ang ibig niyong sabihin, mama? Anong totoo? Ang pagkawala ni Paulo noon ay hindi dahil iniwan ka niya. Naaksidente siya, Clara, at nawalan siya ng alaala dahil doon. Hindi niya maalala ang lahat ng tungkol sa inyo hanggang ngayon. Ikaw lang sa parte ng kanyang alaala ang hindi niya maalala. Muling natigil ang mundo ni Clara. Hindi niya inasahan ang lahat ng ito. Ang akala niyang dahilan ng pagkawala ni Paulo ay biglang nag-iba at ang galit na matagal na niyang kinikimkim ay napalitan ng matinding kalungkutan. Nanginginig ang mga kamay ni Clara nang kinuha niya ang mga larawan at medical record sa aksidente noon ni Paulo. Hindi ko po alam. Iha, hindi niya ginusto ang lahat ng nangyari. Kahit kami din noon nahirapan nang makalimutan niya kami, pero paunti-unti bumalik ang kanyang alaala. Baka ngayon na mag-asawa na kayo maalala ka niya. Baka ito na ang pagkakataon nyo na ipagpatuloy ang inyong pagmamahalan. Ramdam ni Clara
ang bigat ng katotohanan at naguguluhan na rin siya sa kanyang nararamdaman kung ano pa ba ang dapat niyang gawin. Matapos ang makulay na araw ng pamimili at pagre-relax, umupo sina Clara at Lucia sa isang maliit na kafe sa loob ng mall habang umiinom ng kape. Iha, hindi sa minamadali kita pero oras na para matutunan mong magpatakbo ng negosyo, lalo na ang negosyo ng mama mo. Nagulat si Clara sa sinabing iyon ng mom ni Paulo. Plano ko na rin po iyan, Mama. Gusto kong mabawi ang company ni Mom. Agad naisip ni Clara ang mga paghihirap niya mula nang mamatay ang kanyang ina. Hindi siya nagkaroon ng boses sa pamamahay niya. Kaya palagi siyang nakakulong sa kanyang kwarto noon hanggang sa may magandang oportunidad ang nagbukas sa kanyang pinto, ang pagiging designer. Napunta si Clara sa ibang bansa para mag-aral pero hindi iyon alam ng kanyang pamilya or talagang wala na itong pakialam sa kanya hanggang sa maging matagumpay siyang designer at model. Ang company ng kanyang ina ay sa industriya ng malaking entertainment sa bansa at may mga connection siya at alam kung paano patakbuhin ang kumpanya. Ngunit sa ngayon, si Lara ang nagpapatakbo nito katulong ng kanyang madrasta. Samantalang ang business ng kanyang ama ay sa transportation. Pagka-uwi ni Clara, ay napatingin siya kay Paulo na naghahain ng kanilang pagkain sa mesa. Napabuntong hininga si Clara at naguguluhan sa kanyang nararamdaman. Hindi niya alam kung dapat pa bang malaman ni Paulo ang kanilang nakaraan. Mukhang nag-enjoy ka kasama ni Mommy. Ngiting sabi ni Paulo nang makita siya, ngumiti si Clara. Of course, matagal ko na ring hindi nakabonding si Tita. Alam mo bang mag-best friend sila Mom at Tita Lucia? Nagulat si Paulo sa sinabi ni Clara. Really? I didn't know. Mom didn't say anything. Sagot naman ni Paulo, Let's try it, Paulo. seryosong sabi ni Clara. Naisip niyang sumugal ulit. Nagbago ang kanyang plano mula nang malaman ang totoo. Si Paulo lang ang lalaking minahal niya at gagawin niya ang lahat para maalala siya ni Paulo. The show, ang magpanggap na mahal natin ang isa't isa and the baby that they want. Unggiting sabi ni Clara at lumapit kay Paulo. Kung ito lang ang paraan para mapalapit sila sa isa't isa upang mapaibig niya muli ito, ay gagawin niya. Makalipas ang isang linggo, ay pumunta si Clara sa opisina ng kanyang ama. Matagal nang hindi nakikialam si Clara sa business ng kanyang pamilya, kaya ang mga employee ay hindi na siya nakilala. Miss Sorry, but Mr. Anderson are busy right now and you need to schedule a meeting for him if you want to talk to Mr. Anderson. Napairap naman si Clara. Alam niya ang kutya sa kanya ng mga employee na narito dahil sa simpleng suot niya. May mga guard na rin na pinipigilan siya makapasok ng elevator. Hanggang sa napaatras ang mga ito nang pinakita niya ang card na tanging may-ari lang ng company ang meron. I'm Clara Anderson, so let me pass. Kalmadong sabi ni Clara. Nagkatinginan naman ang mga empleyado hanggang sa bumukas ang elevator at niluwa nito ang kanyang ama. Clara, anong ginagawa mo dito? Nagulat naman ang kanyang ama nang makita siya at napatingin sa mga tauhan niya. This is my daughter and you need to know her from now on. Come on, anak, kumain ka na ba? Napabuntong hininga naman si Clara at sumunod sa kanyang ama. Nararamdaman pa rin ni Clara ang pagmamahal ng kanyang ama pero sadyang naging busy lang ito sa trabaho o hindi siya lumalapit dito mula nang namatay ang kanyang ina dahil nagtampo siya sa kanyang ama nang magkaroon ito ng ibang pamilya. Well, Dad, I'm here dahil I think it's time for me to manage the business of my mom. Walang paligoy-ligoy na, sabi ni Clara. Hindi naman nagulat ang kanyang ama sa sinabi niya. Of course, anak. You are married and it's on the will of your mom. But you don't have any experience how to run a company. And Lara is the one managing it fine, years ago. So I suggest you work for her for now and learn to her. Sabi naman ng kanyang ama. Napabuntong hininga naman si Clara. Fine, Dad, but I want them gone soon. Sabi naman ni Clara.
at umalis na. Napasapu naman sa noo ang kanyang ama. Inaalala ang mga panahong masaya pa sila. Dahil sa isang pagkakamali, nalasing siya noon at nakabuntis. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa, pero hindi niya tatakbuhan ang responsibilidad niya hanggang sa nangyari ang kinatatakot niya. Nalaman ng kanyang asawa na nakabuntis siya at binahay niya ito na naging sanhi ng pagkaatake nito sa puso at ikinamatay. Nilayo niya ang kanyang sarili kay Clara dahil lumalaki itong kamukha ng kanyang ina, ang babaeng minahal at sinaktan niya. Kaya nagpakalunod siya sa trabaho para makalimot. Isang umaga, nagpunta si Clara sa Zenith Media Group para magsimulang magtrabaho sa company ng namayapa niyang ina. Habang pumasok siya sa building, nakita niya si Paulo na palabas. Tila nagmamadali. Pumunta si Clara sa reception at dinala siya sa opisina ni Lara. Pagdating ni Clara sa opisina ni Lara, nagulat siya sa nakita. Si Lara ay abala sa pag-aasikaso ng mga dokumento. Agad siyang nagmukhang seryoso nang makita si Clara. Clara, like what Dad said, ikaw ay magtatrabaho sa akin. Gagawin mo ang lahat ng iuutos ko. Wala naman problema yon, Lara. Basta naayon sa trabaho. Of course, and first you will learn from the scratch. Huwag mo rin ipagkalat na magkapatid tayo. I don't like special treatment sa'yo ng ibang tao. Walang problema, Lara. Ma'am Lara, kapag nasa trabaho yan ang itatawag mo sa akin, ako ang amo mo at isa ka lang intern. Tagalinis ng CR, tagawalis, tagatapon ng basura, tagatimpla ng kape, that will be your job. Hindi iyan ang pinunta ko dito, Lara. Hindi ka pa nga nagsisimula nagrereklamo ka na. Ano ayaw mo ba? Para I will tell Dad na ayaw mo. Don't waste my time, pwede ba? Fine. Napangisi naman si Lara at binato ang mga uniform at ID na nakalagay sa plastic kay Clara. Dahil sa gulat, ay hindi agad ito nasalo ni Clara. Ano pang ginagawa mo dyan? Do your job. Maglinis. Maarteng sabi sa kanya ni Lara, pero sa loob nito ay ang kaba dahil sa muntikan na silang makita ni Clara na magkasama ni Paulo. Matagal na silang magkasintahan ni Paulo at pinalabas niya kay Paulo na siya ang babaeng nasaktan noon ni Paulo at ang babaeng pinakamamahal nito. Matagal nang alam ni Lara ang relasyon nila Paulo at Clara dahil may gusto na ito kay Paulo noon pa man. Pero sadyang naunahan siya ni Clara at nang makahanap siya ng pagkakataon nang nalaman niyang nagka-amnesia, ito ay ginamit niya para mapasakan niya si Paulo. Habang nakatingin sa salamin si Clara na nakabihis na ngayon ng pang-janitor na damit, ay nagsimula na siyang gawin ang kanyang trabaho. Paglilinis ng CR, pagtapon ng basura, at iba pang mga pangkaraniwang trabaho. Kahit na mabigat, sinigurado niyang lahat ng gawain ay maayos na natapos. Pinilit niyang huwag magreklamo kahit na mababa ang tingin sa kanya ng ibang tao. Kaya ko to. Pag-uwi ni Clara mula sa trabaho, natagpuan niyang si Paulo ay naghahanda ng hapunan sa kusina. Sinalubong naman siya ni Paulo ng isang mahigpit na yakap at halik. Wifey Clara, kumusta ang unang araw mo sa trabaho? Mabuti naman. Medyo mahirap. Pero kaya ko naman. Nagsalo nga sila sa pagkain at pagkatapos ay napunta sila sa kwarto para mag-isa sa mainit na gabi. Isang buwan ang lumipas, patuloy pa rin si Clara bilang intern. Nagagawa niya lahat ng pagpapahirap sa kanya ni Lara. Isang gabi, magkasama sina Paulo at Lara sa kondo ni Paulo. Ang ambiyanse ng lugar ay tahimik. May ilang mga ilaw na naglalabas ng malambot na liwanag. Habang nagkukwentuhan sila sa sofa, napansin ni Paulo na parang hindi maayos si Lara. Madalas siyang nahihilo at tila may iniiwasan na pagkain. Lara baby, okay ka lang ba? May nararamdaman ka ba? Baby, medyo nahihilo ako. Siguro dahil sa pagod. Ngunit, hindi nagpatinag si Paulo at kumuha siya ng isang pregnancy test mula sa kanyang drawer na binili niya ng nakaraan dahil sa nakikitang kalagayan ni Lara.
Binili ko ito nung nakaraan. Sige na babe, mag-test ka para malaman natin kung buntis ka. Hindi naman kailangan, babe. Pero kung gusto mo, sige, subukan ko. Kinuha ni Lara ang pregnancy test at nagtungo sa banyo. Pagkalipas ng ilang minuto, nagbalik siya sa sala, nanginginig ang kamay habang hawak ang test kit. Ang dalawang linya sa test ay malinaw na nagpakita ng positibo. Paulo, positive ang test. Buntis ako. Ang balita ay agad na pumukaw sa atensyon ni Paulo. Ang mga mata niya ay pumaas ng kaligayahan at pagkabigla, agad niyang kinuha ang kamay ni Lara at niyakap siya ng mahigpit. Baby, ang saya ko. Magkaka-baby na tayo. Pero kailangan nating maging maingat. Hindi pa natin pwedeng ipaalam sa iba, lalo na kay Clara. Bakit, Paulo? Bakit kailangan natin itong itago? Hiwalayan mo na siya. Ako ang mahal mo, di ba? Kailangan kong makuha ang mana ko bago natin ipaalam ito. Kapag nakuha ko na ang mana, saka natin pwedeng ipaalam sa lahat at hihiwalayan ko na si Clara. Baka naman mahulog ka dyan kay Clara, babe, ha? Hindi mangyayari iyon, babe. Ikaw ang mahal ko mula noon hanggang ngayon. Paglalambing naman ni Paulo kay Lara na tinutukoy ay bago na aksidente si Paulo ay minahal na niya si Lara hanggang ngayon na kahit papaano ay naaalala na niya pero hindi pa malinaw sa kanya, lalo na ang mukha. Si Lara ay nagkaroon ng halo-halong damdamin, kaligayahan at selos. Bagamat tuwang-tuwa siya dahil alam niyang hindi na maagaw ng iba si Paulo. Naintindihan ko, Paulo. Kailangan nating magplano ng maayos, babe. Alam kong nagsiselos ka, pero konting-konti na lang nakukuha ko na ang loob ni Clara. Pagkaraan ng ilang araw, pumunta sina Paulo at Lara sa isang obgyn para sa check-up. Ang doktor ay nagpapatunay na buntis si Lara at ang kalagayan ng pagbubuntis niya ay maayos. Congratulations, Lara. Ang iyong pagbubuntis ay maayos sa ngayon. Pero kailangan mo pa ring maging maingat dahil maselan para sa mga first trimester ang pagbubuntis, lalo na't first time mo. Habang papauwi sina Paulo at Lara, ang usapan nila ay tungkol sa mga plano sa hinaharap.